Ikuyog kaniya ang napulog duha katidunan og pipila ka mga babae nga naayo gikan sa daotang mga espiritu og sa mga balatian. Sila mao si Maria, yagingan lag Magdalena, yagingan lan kaniya ngagikan kaniya mipagula ang pito kay Yawa. Si Juana nga asawa ni Cosa nga opisyal ni Herodes. Si Susana ang kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tidun-an pinaagi sa ilang mga katigayunan ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So magandang tanghali sa ating lahat. Kumusta? Welcome sa ating St. Michael Exorcism Center. At dito sa Ebanghelyo, si Kristo ay laging nangangaral sa kaharian ng Diyos. No, busy po si Kristo nag-evangelize. Kaya nga, buong umaga po, nagbigay tayo sa inyo ng libre na catechism. So from 8 until alas 12, yung catechism natin sa inyo. At yung mga hinaharas ng demonyo, bibigyan natin ng mga special catechism. Dahil ongoing po yung processing nila. Ongoing din yung counseling, ongoing din yung exorcism and deliverance sa kanila. So may special catechism sila para lalago pa sila sa spiritual life nila. And then, ngayon, ay nag-exercise po ako kanina, almost 2 hours. Narinig nyo yung sumigaw? Narinig din nyo? Isang madre po yun. Isang madre. At ang pumasok sa kanya, si Satanas. Satan is the demon of unforgiveness. The demon of hatred. At I commanded the unclean spirit when you will depart from her body. And Satan answered, when she forgive. Because of her unforgiveness, we still living. We cannot depart because she has unforgiveness in her heart. No? So yung doorway niya is unforgiveness. At yung nakita namin na rason, because she is rejected from conception. Rejected by her own father. No? Yung tatay niya ay hindi siya inangkin. Parang anak ka sa kapitbahay. Inigduyan niya, murag ako, murag dili. Murag ako, murag dili. So, from the womb, she felt rejected and abandoned. So, kaya nga, hindi sila magkasundo sa tatay niya. No? At hindi lang yan, ang revelation and manifestation ng demonyo ay kinoconsecrate siya sa mga ninuno niya. No? So, mataas yung narratives niya from time to time. So, laging nagsusulat yung kasama niya na madre. Bakit? Yung mga revelation ng demonyo at manifestation ng demonyo, makatulong po yun sa discernment. Hindi yun ang basihan. Yung narrative niya ang basihan. Pero kung ma-collaborate doon, yung specific prayer na ang i-pray namin. Sabi ni Lucifer, ni Satan kanina, Darwin, malapit ka madamang matapos dahil ang bigat na ng stola mo. Itong stola ko na violet, nilagay ko kasi sa kanyang abaga. Sabi niya, ang init. Malapit ka na bang matapos? So binubulungan ko din na nagsisimula pa tayo.
Maraming mga prayer doon. Okay, sister, exorcism 1. Pinagalit mo talaga ako, Darwin. Kung may exorcism 1, may exorcism 2. Kung may exorcism 2, may exorcism 3. Bright ka talaga, demonyo ka. And then, sa exorcism ni Saint Cyprian, yung solemn exorcism, ang daming prayer ko binibigay sa kanya. No? Una, umuupo lang siya. Nung malapit na kami natapos, doon na siya sa sahig. No? When I command you, unclean spirit, the spirit of unforgiveness and Satan, yun, sisigaw siya. So, doon siya ma-torture. At ngayong buong buwan na yun, ngayon, next month, October, next month na naman ako mag-exercise sa kanya. And then, ang gagawin natin is processing sa kanyang unforgiveness. At kung ito yung challenge ko sa kanya, hindi mo na ako mag-exercise next month kung hindi siya magka-forgive. Okay? At patuloy yung processing, patuloy din yung deliverance. Pero, once a week siguro yung deliverance. Pero yung exorcism, ang condition ko na, sa exercise kita, pero mag-promise ka sa akin na pinapatawad mo na yung mga tao na grabe yung puot mo. Grabe yung hatred mo. No? Para hindi naman ako napaus na ngayon, tinawanan pa ako. Wala ka ng boses, Darwin. Magpahinga ka muna. Ano? Ikaw, nagsisimula pa tayo. No? Simula, kanina pa kang nagsimula. Lagi ka lang nagsisimula. And then when I command the spirit of unforgiveness, dun, sisigaw siya. So, bukas siguro, magsimula tayo sa, dahil dalawa yung atake ng demonyo sa atin, ordinary attack and extraordinary attack. So, babalik muna ako dun sa ordinary attack. Yan po yung isi-share ko sa inyo. Siguro bukas magsimula ako. Dahil tatapusin ko na yung demonic obsession. No? Pero mas mabuti na magsimula tayo sa ordinary attack. And i-series ko po ito. Dahil, at nireview ko na ngayon ang demonic obsession dahil marami akong matutunan while I'm doing the review and summarize sa aklat ni Father. Magsagawa din ako ng additional nota bene, footnote based on my experience sa aklat ni Father Chad Referger. So sa buong semester, maraming aklat ang matatapos natin, no? And then sa live ko, nag-highlight ako sa the nature of the angels, no? At yun po ang sinastudihan ko ngayon. So nag-enjoy po ako minsan nakalimot ako sa oras dahil ang dami kong nabasa at natutunan. So ngayon, ang isi-share ko ay the last portion sa demonic obsession. Sabi ni Father Chad, ito yung sabi ni Father Chad. So, hanggang 1:15 lang ako, 1:20. So, meron akong ilang oras, ilang minuto. 13 minutes na lang. Ito yung sabi ni Father Chad Referger. Meron siyang codlibital observation. Codlibital meaning miscellaneous remarks, miscellaneous observation. Ang dami niyang observation. Yun po ang codlibital. Latin po yan. Sabi niya, a few observations are in order given the fact that there can be in certain cases an immiscement. Ano ba itong immiscement? Intertwining of diabolic with psychological obsession. Dual. Yun po yung immiscement. Dual. So yung opening ng diabolic obsession nagsimula sa psychological disorder. Meron ding
nauuna yung demonic obsession bago psychological disorder. Yan po yung isa sa mga observation niya. So vice versa, pwede nauna yung psychological disorder and then nasakyan sa diabolic obsession. Pwede din nauna yung demonic obsession and then nagbunga ng psychological. Yun po ang tinatawag ni Father Chad na spiritual investment. So patuloy tayo. Last 12 minutes, no? Dahil sinusummarize, nagsagawa ko ng summary sa aklat niya. And then nag-research din ako ng additional commentary para ma-broaden yung pagkaintindi natin at sa pag-analyze natin sa bawat pasyente. So may dalawa akong exercise ngayong 2:00. Dalawa. Kanina isa, no? Si sister. Just imagine, madre yun, no? So patuloy tayo. Sabi niya, sabi din he quoted Baldoce. Baldoce is one of the known exorcists. Sabi ni Baldoce observes that the victims of personal infestation or obsession can actually lead, ito yung maganda, at ito yung sinasabi ko ni sister. Dahil minsan, kung maharas ka na, negative na yung pananaw mo. Wala na akong silbi. Hindi na ako nagbigay saya sa Panginoon. I never please God. Dahil na-possess ako. Dahil na-demonyuhan ako. Sinabihan ko, sister, hindi mo ba alam na Saint Therese de Avila is diabolically obsessed? Si Saint John Mary Vianney is diabolically obsessed. Ito yung sabi ni Baldoce. Gives an examples of saints who have been diabolically obsessed. Mga known and famous saints. Saint Catherine of Siena. Saint Francis Xavier. Saint Teresa of Avila. Carmelite yung isang madre, no? Sabi ko yung head ninyo. Si Saint Teresa de Avila. No? Also experience demonic obsession. Saint Rose of Lima. Si Saint Rose of Lima, isa sa mga patron ko. Ang patron ko si Saint Rose of Lima and then si Saint Antonio Maria Claret. Yan po yung mga santo ko. Si Saint Magdalene of Pacha. Saint John Bosco. Saint Gemma Galgani. So ito po yung mga santo. At sabi niya dito, ni Baldoce, ito yung magandang sinasabi niya. Obsession and possession can actually lead holy lives. And this can also be said of the possessed. Sa mga na-obsessed ng demonyo, sa mga na-possessed sa demonyo, this is a greater opportunity to increase the degree of sanctity, to increase the degree of virtues. At dinagdagan niya dito, sabi niya, ang ganda nito, sabi niya, sinabihan ko yung mga madre, ito yung the diabolic obsession, that is a specific object or thing about which the obsession revolves, can often be an indicator that this is God's calling. So ano pala itong mga demonic obsession natin? Posible. Demonic possession natin, it is also a vocation. Wow. It is a calling. Tawag po ng Diyos ito. Tingnan niyo yung mga santo na naging possessed, naging obsessed. Because He will use the demons. Sabi ni Father Chad, demons can be used
as instruments of sanctification and purification. Wow. At alam nyo, yung dalawa niyang kapatid, naka-witness. Hindi nila ma-describe yung emotion nila. The first time nila nakita, yung kapatid nila, madre pa, na hinaras ni Satanas. No? And then, nag-ask siya sa akin, anong dapat naming gawin? Yung mata niya ay puno ng mga luha. At namumula na yung kanyang mga mata. First time din nila nakita na grabe pala yung na mga demonyo. At sabi ni Father Chad, itong mga pangyayaring ito ay hindi to kaya ng mga psychologists. Sabi niya, kung dapat yung mga psychologists, sabi niya, may knowledge about spiritual harassment. So, sabi niya, psychologists would be well advised to learn a little bit about diabolic obsession and its impact of a person's psychology para ma-recommend nila at malalaman nila may limitation yung science. Psychologists must know their own limits as well as the limits of their science. No? An interdisciplinary effort must be made to provide a fuller understanding of causes and categories of psychological illness. Psychologists must have the requisite knowledge to know when they are not capable of helping the directee or the extent to which they can help the directee. So, kung makikita nila na hindi na binibigay na nila lahat, pero walang improvement, no? Posibly, spirit of immersement yon. Intertwining, diabolic obsession, may kambal, no? Psychological and diabolical obsession. At sabi ni Father Chad, certain forms of modern psychology which will be inherently inadequate in relation to this kind of causes. So, sabi niya, inherently inadequate. Dahil marami na kaming, for example, si sister, pinapunta na namin sa psychologist. At alam nyo, sabi ng mga psychologists, psychologically sound si sister. Wala siyang psychological illness. No? So, it is purely diabolical obsession and grave obsession. So, patuloy pa natin sinasamahan ang ating kapatid. So, hindi sapat na psychological lang ang ating remedy. Kailangan natin, mabuti kayo ngayon dahil meron na kayong knowledge about spiritual harassment from ordinary to extraordinary harassment of the evil spirits. Sabi niya dito, the fact that he is experiencing the obsessive thoughts and emotion, rather, he should see it as a call from God to attain a higher level, higher degree of sanctity, and higher degree of virtues. Conclusion, sabi niya, diabolic obsession increases as people or the world becomes more sinful. So, posible hindi tayo naharas extraordinarily. Kung naharas tayo ordinarily. No? At isa din yan sa mga theological reason bakit dumami
ang diabolic obsession sa ating paligid. Maraming mga cases of diabolic obsession. I-compare ninyo yung infestation, oppression. Ang pinakamarami is diabolic obsession. No? So kaya nag-summarize ako ngayon sa aklat ni Father Chad, and then sa aklat din ni Father Sikia, para i-summarize natin atong kukunin yung the core of their explanation. And then nabasa ko din yung nangyari ni Saint Joseph Cupertino. Meron siyang divine ecstasy. Divine ecstasy. So tinanong ko si Father, ano ba yung distinction, si Father Winston, ano ba yung distinction between divine and demonic ecstasy? Sabi niya, ang distinction is the source. The effect and the fruits. Yung source sa kabila ay demonic. Malinaw naman. Yung ang source sa kabila is God. Yung effect sa visionary or sa mystic is peace, joy, and unity. Pero yung demonic ecstasy, chaos, isolation, division, no? And the fruits is consolation and then desolation. Yung sa demonyo, no? And then sabi niya, Father, yung divine ecstasy, mawawala ba yung niya? Ang sagot niya, sa divine ecstasy, Father, ang higher faculties niya remain. Ano yung higher faculties sa tao? Yung will and intellect. Hindi mawawala yun. Kaya nga, makanarit pa siya, anong pangyayari? Pero yung lower faculties niya ay nasuspended. Lower faculties natin, mga senses. Yan po ang divine ecstasy. Pero yung demonic ecstasy, lahat, higher and lower faculties, shut down. So yun palang kaibahan sa diabolic and divine ecstasies. Yung higher faculties ng mga santo, nandyan pa rin. Kaya nga, manarate nila. Malalaman nila ang buong pangyayari. Pero, yung lower faculties nila, yung senses natin, sense of smell, yun po yung lower faculties. Pwede masuspended. Pero yung higher faculty, hindi pwede. Hindi pwede masuspended. Naintindihan mo yung sinasabi ko, mga theological term yun. Pasensya na po kayo. So, dahil kilala nyo ba si Saint Joseph Cupertino? Siya po yung the flying saint. Lumampas na ako. Isang minuto. Tingnan nyo po, the flying saint. No, si Saint Joseph. Maraming mga tao nakakita sa kanya. Well documented yan. During mass, during prayer, mag-levitate siya. Litaw siya, 15 meters, 15 feet. Grabe, no? Kilala nyo? Oo. Hindi basta-basta. Meron tayong mga santo na gano'n. No. Meron ding demonyo, levitate. Nawala sila sa sarili nila. Higher and lower faculties, shut down. Pero yung divine ecstasy, yung lower faculties lang na hindi na shut down, suspense. Bakit? Nakalimutan nila yung mundo. Because they are so super conscious. Ang ginagamit nila is super conscious to the divine realities. Hindi, completely detachment from the real world. The material world. I'm referring to material world. Ito. Hindi na nila yung mga nangyayari sa paligid natin, hindi na nila because they are completely detached from material world. But super conscious
to the divine and supernatural world. No, yun po si Kuan. Kung magdasal siya, magro-rosaryo, tayo mawawala, di ba? Anong misteryo na? Siya, hindi siya nawawala. No? Naka-focus siya sa divine realities. Doon, naka-focus siya. Nawala siya sa mundo dahil sa prayer niya. Tayo, nawala sa prayer natin. Dahil naka-focus tayo sa mundo. Kinsa man tong naguan, ang atong inununan, lungkab sa iring. So, we learn from the saints. No? They're super conscious to the supernatural revelation of God to their lives. Amen? Lumampas na ako ng 3 minuto. No? So, tayo lahat. Dasal natin yung prayer of the faithful. Mag-ampo kita karon sa Diyos Amahan